numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 26 na minuto makalipas sa alas 11 ng tanghali. Ngayong araw po ng Sabado, May 31, taong 2025 at ating pong pag-uusapan dito po sa ating programa naman na Bombo Hanay Udugto. At mga kabombo, ako po yung makasama dyan, si Bombo Ira Chicano, na kung saan magtatagal po tayo hanggang alas 2 po ng hapon ito po sa ating programa. At tatalakayin po natin mga kabombo ang mga balita po natin mula sa mga balitang lokal, mga balitang pambansa, at mga balita naman po sa ibayong dagat. At bukod po dyan mga kabombo, meron din po tayong mga dalang pag-uulat ng ating kasamahan mula naman po yan sa labas ng ating himpilan. At narito na mga kabombo ang ating pong mga headlines na pag-uusapan. Ito lamang po yan sa ating programa. Sa ating balitang lokal, ang Commission on Elections sa Comelec Region 1 ay naghahanda na po para sa nakatakdang barangay at sangguniang elections o BSK sa December 1, 2025. At sa iba pa nating mga usapin, mahigit 10 million pesos na proyekto para po sa traffic lights. Diyan naman po sa bahagi ng Calasiao Junction, maasahan na po sa buwan ng Hunyo. At para po sa ating huling tatlong balitang lokal, mga kabombo, maayos na market connection na isinusulong po ng samahang magbabangus dito po sa lalawigan ng Pangasinan. At para po sa ating huling balitang lokal, construction naman po ng 3 palapag na paaralan, yan naman po sa Bunuan Gazette. Ito na mga kabombo, pinaghahandaan na po para po sa nalalapit na pagbubukas ng klase. At para naman po sa ating balitang pambansa mga kabombo, Pag-asa, idineklara na po ang pagsisimula ng habagat season. At sa iba pa nating mga usapin, mas nakakahawa at mapanganib na uri ng monkeypox. Wala pa raw po ito sa Pilipinas, ayon naman po ito sa Department of Health. At para naman po sa ating balita sa ibayong dagat, United Nations, ikinababahala naman po ang pagdami ng mga nawawalan ng tirahan sa Gaza. Ito po mga kabombo ang kalipunan na ating pag-usapan. Dito lamang po yan sa ating palatuntunan. At antabayan na rin po natin mga kabombo yung mga update. Kaugnay pa rin po dyan sa palarong pambansa 2025 dahil ngayong araw na po ito yung last day para po sa mga ilang laro at tayo din po sa pagbibigay din natin ng partial and unofficial result or medal tally naman po para po doon sa mga nag-aabang nating mga listeners at viewers. At syempre, mamayang hapon, mga kabombo, ito na po yung mga programa, ito na po yung mga aabangan na atin po nga makabayan at meron din po kasi nga mga bisita, inihanda nga mga special guest para po doon sa pagsasara ng palarong pambansa 2025. Oras po natin mga kabombo ay 30 minuto po makalipas sa alas 11 ng tanghali. Bago po tayo magpatuloy dito po sa ating mga usapin, narito po muna, bigyan po muna natin ilan po sa ating mga Ang kaligtasan ay nagsisimula sa atin, kaya't mahalagang maging maingat tuwing tayo ay tumatawid sa kalsada. Narito ang ilang tips na dapat mong isaalang-alang tuwing tumatawid sa kalsada. Tumingin sa kaliwa at kanan bago tumawid. Gamitin ang mga pedestrian lane o footbridge kung mayroon. Sundin ang mga traffic light at traffic signs. Huwag tumawid kung ang ilaw ay pula. Huwag magmadali o tumakbo habang tumatawid. Iwasan ang paggamit ng cellphone o earphones habang tumatawid. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines.
Oras po natin mga kabomba ay 31 minuto po makalipas sa alas 11 po ng tanghali. At sa ating po nga pagpapatuloy mga kabomba dito po sa ating programa ay narito mga kabomba at ating nga pong pag-usapan na talakayin ito po nga mga usapin mga kabomba lalong-lalo na po dyan sa bahagi po ng Commission on Elections or COMELEC Region 1. Dahil mga kabombo, formal na po nga sisimulan yung pagbubukas naman po para sa mga magpaparehistro na tatakbo para po sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. At nakatakda nga po itong eleksyon mga kabombo sa December 1 na taong kasalukuyan. Ayon po sa pakikipagpanayam natin kay Attorney Reddy Balarbarang, siya pong acting Regional Election Director ng COMELEC Region 1 na nakikipag-ugnayan na rin po sila sa Central Office ng COMELEC para po sa mga proseso at mga paghahanda kaugnay dito. Kung saan kamakailan lamang din mga kabombo kinumpirma po ng COMELEC na magsisimula na po at magbubukas ang voter registration para naman po sa BSKE mula July 1 po yan hanggang July 11. Habang itinakda naman po ang pagsusumite ng Certificate of Candidacy o ng COC mula po October 1 hanggang October 7. Mga kabombo, inilatag na rin po yung calendar of activities para naman po dito sa BSKE 2025. Habang sa November 20 hanggang November 29 naman po ay nakatakda naman ang campaign period ng mga opisyal na kandidato para po sa December 1 to 2025. Yan po yung araw ng eleksyon. Ayan, yung mga, syempre, isa rin po talaga sa tinatarget ng Commission on Elections or COMELEC na kung saan na magsasagawa rin po sila mga kabombo ng Registration Anywhere program. Ito po yung nagpupunta po sila sa mga paaralan, nagtutungo po sila sa mga barangay para mas mapadali pa mga kabombo yung pangangalap po ng mga kabataan, pangangalap po ng mga kababayan natin na magpaparehistro po sa darating na eleksyon mga kabombo. Hindi na rin po sila magkakaroon pa ng problema kung sila po ay hindi nakapag-prehistro sa kakatapos lamang po na local at national election doon po sa kaka-18 lamang mga kabombo sa mga kabataan po dyan na maaari na pong makaboto this coming BSK 2025 mga kabombo. Ito na rin po yung pagkakataon natin at malapit na po yan dahil nga July 1 hanggang July 11 binigyan po tayo ng mahabang araw para po sa pagpaparehistro po nito mga kabombo. At syempre, ngayon nga abalang-abala na rin po ang mga COMELEC offices ito po sa ating rehiyon at sa buong bansa after nga nito local at national election. Ito naman po yung kanilang pagkakabisihan. At ayun nga po kay Attorney Reddy Balarbar mga kabombo na nakikipag-ugnayan na rin po sila sa Central Office kasi nagtatanong na rin po ang Central Office kung ano ba yung mga proseso, yung mga kakailanganin po nila para po matiyak yung pagkakaroon po ng maayos, matiyak natin na wala po tayong maitatalang mga problema sa mismong araw po yan ng eleksyon. At ayun din po mga kabombo sa COMELEC office na kung may mga ginawa po sila dito sa local at national elections na ia-apply rin po muli sa VSK 2025 tulad na lamang po yan ng maagang pagboboto po ng mga priorities po ng mga senior citizens, ng mga buntis po, yung mga part po ng vulnerable sector dahil nga nakita po nila na naging maayos mga kabombo yung pagboboto po ng ating mga kababayan. Talagang tuloy-tuloy wala naman tayong mga naitatala na mga problema. Meron man mga minor pero hindi naman yung magkakaroon ng aberya para po doon sa ating halalan. At ikinatuwa rin nila kasi mga kabombo yung mataas na turnout voters po ng local at national elections. Kung ikukumpara ito nung 2022 at yun din, isa rin po sa tinatarget nila is yun din, makapagtala po sila ng mataas na turnout voters this coming BSK 2025 kasi last 2023 lamang po yung BSK election po natin. Ayan po yung mga ginagawa preparasyon o hakbangin ng ating Commission on Elections.
Kaya naman anya na tuloy-tuloy po ang kanilang preparasyon at pakikipag-ugnayan ng kanilang tanggapan pati na rin po sa bawat COMELEC offices ng rehiyon upang matiyak na muli po magiging maayos ang naturang halalan na yan mga kabombo. Makipag-coordinate po tayo kapag may mga nagtutungo po sa ating eskwelahan, sa ating pong paaralan na mga COMELEC para po magparehistro, para po magpalista kasi malaki talaga yung naging ambag, di ba? Ngayon nga po, naging mataas yung turnout voters at nakita po natin yung resulta ng local at national elections, kung sino po yung mananalo, kung sino po yung nakapasok sa Magic 12 po natin, kung sino po yung inihalal natin na mga leader sa ating pong lugar. Nakita natin na mataas din talaga yung naging ambag po ng mga Gen Z, na mga kabataan, at ngayon din sana mga kabombo, yun din po yung i-apply natin sa BSKE 2025, lalo na para po ito sa ating mga barangay, sa mga iboboto po nating kapitan dyan, sa mga iboboto po nating mga sangguniang kabataan, mga kabombo. Ito po yung pagkakataon natin na piliin talaga mismo kung sino po talaga yung nakikita natin na karapat dapat mga kabombo na mamuno sa ating pong barangay, magsagawa ng mga proyekto, ng mga serbisyo para po sa ating nasasakupan. Ito po yung mga pagkakataon na gamitin po yung boses natin, yung karapatan po natin bilang isang botante mga kabombo, di ba? Kaya naman sa masusunod po na araw din, ito na sunod-sunod na rin po yung calendar of activities po ng Commission on Elections para po sa nalalapit naman at nakatakdang BSKE 2025. Ayon nga po kay Atty. Redy Balarbar na tuloy na rin itong election po natin kasi di ba last year parang meron tayong nakalap na impormasyon na i-extend pa yung pagsaserbisyo po, yung pag-upo po ng makasulukuyang kapitan po natin, makasulukuyang sangguniang kabataan natin dahil nga sa pandemic, medyo mixi mga kabombo yung kanina po pagkakaupo. Kaya ngayon, ito po yung isa sa kanilang mga panawagan na sana nga humaba po para mas mahaba pa daw yung pagserbisyo po nila. Pero ayun nga sa COMELEC office mga kabombo na matutuloy na rin po talaga itong BSK 2025 na nakatakda po yan sa December 1. Diba nakita naman po natin yung mga dapat nating makita yung maging resulta, yung proseso din talaga, tuwang-tuwa syempre ang COMELEC dahil ngayong pakikipag-coordinate din po ng taong bayan na magmula po dun sa security, magmula po sa umpisa, na kailangan sumunod po tayo dun sa mga ipinapatupad, huwag po tayong maging pasaway, yung maaga pa lamang nagpagpunta po natin sa ating mabuting center, diba, para po wala tayong maitatalang mga problema. At asahan din po natin na hanggang gabi may mga expect pa po tayo na mga boboto pag sa mismong araw po ng election. Kasi ito naman yung mga, lalo na itong BSK 2025 dahil mano-mano po mga kabombo, yung pagboto po ng ating mga kababayan, siguro may mga karagdagan din po sila na ibabaguhin sa darating po na BSK 2025. At bago din po yan, magbibigay rin naman po ng abiso ang COMELEC mga kabombo para din po doon na sa kaalaman ng ating mga listeners at viewers, sa kaalaman po ng taong bayan sa darating po na eleksyon. At isa rin po sa nakita natin doon po sa paggamit ng automated counting machine is nakatulong rin po yun yung pagbabara barangay, pagtungo po ng ating mga COMELEC office sa mga lugar na kinakailangan po nila mapagtuunan naman ng pansin para syempre maging aware din talaga yung mga kababayan po natin doon naman po sa mga dapat nilang malaman para pagdating po sa pagboto wala rin po tayong magiging problema. Eto na naman, wala naman po tayong magiging question kapag po halalan, di ba? Nakita naman po natin na yung araw-araw talaga na walang kapaguran mula po sa COMELEC office para po doon sa pagsasagawa nila ng pagpapaalala, pagbibigay impormasyon, ato voters education din, di ba? Hindi po nawawala yan. Parang ilang araw bago po yung, ilang buwan pa lamang bago pa po yung eleksyon na
may mga ginagawa na po silang voter sa education para po doon sa ating mga kawan. At ngayon din na may mga bagong mga botante na boboto po, mga kawan, especially yung mga kabataan po dyan, yung mga papasok pa lamang po sa 18 years old, di ba? At ayun din, yung mga nakaboto po last na botohan na 18 years old, maaari na rin po silang bumoto ulit. Hindi na po nila kinakailangan pa na magparehistro. Ayan mga kabombo, yung mga dapat po nating antabayanan yung botohan na naman, muli naman po, para naman po yan sa part ng BSK 2025. At bukod po dyan mga kabombo, nagpaalala rin po sila dun po sa mga kumandidato po sa nakatapos lamang na local at national elections. Yung pagsumiti po natin ng SOSE, yung mga ginamit po natin sa pangampanya, lahat-lahat po yan, kinakailangan po nating isumiti po sa COMELEC office. Natalo man tayo or nanalo, mga kabombo, kailangan pa rin po nating sumunod doon po sa mga pinagkasunduan din po natin bago po tayo tumakbo, bago po tayo nahalal bilang isang leader po sa ating lugar. Oras po natin mga kabombo ay 42 minuto po makalipas sa alas 11 ng tanghali. Samantala sa iba pa nating mga usapin, mga kabombo, dyan naman po sa bahagi ng bayan ng Calasiao, dahil nga nakakaranas po tayo, yung mga motorista po natin ang pagbigat ng dalo ng trapiko, lalo na nung nasira po yung traffic light yan po sa junction. Kaya naman marami po yung mga naantala, marami pong mga sumasakit yung ulo dahil nga napakatagal na po ng issue, napakatagal na po hanggang ngayon, hindi pa rin nare-resolba, mga kabombo, yung kakalsadahan po nila dyan, na may mga nagmamadali ng mga motorista, pero dahil sa kakulangan po ng traffic lights, kahit yung mga post enforcers po natin na nahihirapan, lalo na maraming lumalabas-pasok po na mga motorista. Pero ayun nga po sa Poso, dyan po sa bayan po ng Calasiao, gagana po ang inaasahang daloy ng trapiko sa bahagi po ng junction ng bayan patungong syudad po yan ng Dagupan at bayan po ng Santa Barbara. Matapos po na masimula ang paglalagay ng traffic lights na proyekto po ng pamahalang panlalawigan, katuwang naman po ang kooperatiba. Bagamat nakatakdang matapos po ang proyekto noong April 27, 2025, dapat po ay hindi pa rin ito nagagamit hanggang sa kasalukuyan. Ngunit inaasahang magagamit na po ito sa susunod na buwan. Dapat pala, mga kabombo, April 27 pa pala natapos or nagamit nga itong traffic light yan po sa bahagi ng junction. Pero siguro ito inaasahan po na July next month, dahil nga June na bukas, mga kabombo, sana magamit na pong traffic lights para mas mapagaan, mas mapabilis, mga kabombo, yung daloy ng trapiko dyan po sa junction. Kasi ayun nga, marami pong mga dumadaan dyan, yung mapapuntang Dagupan, papuntang Santa Barbara. Ayon po sa pakikipagpanayam kay Adolfo Dacayanan Jr., ang siya naman pong Public Order and Safety Officer o Posto Supervisor, na malaki po ang maitutulong ng traffic lights upang mapagaan po ang trabaho rin ng kanilang mga tauhan, lalo na po tuwing matindi ang init ng araw o di kaya kapag umuulan. Yun din mga kabombo, kasi sobrang init ang panahon, kapag masama yung panahon, kitang-kita rin po natin mga post enforcers na dyan nakatayo, sila po yung nagsisilbi na o nagmamando nga po ng kakalsdahan ng mga motorista mo natin. At meron pa rin na mga motorista natin, yung mga pasawa, yung mga hindi po sumusunod kapag sila po ay nandiyan, mga kabombo. Kaya